Isang sampal ng katotohanan. Habang nagpapakasasa sa luho ang manugang na itinuring niyang tunay na anak, nakakulong sa mainit at madilim na bodega, ang inang nag-aruga. Inagawan ng dignidad itinapon na parang basura. Wala nang magmamahal sa'yo matanda. Bulyaw ng walang pusong babae. Ngunit paano kung ang mismong pipi at bulag na saksi ay ang sarili nitong dugo at laman? Hanggang kailan magtitiis ang isang ina bago tuluyang sumabog ang puot? Ano ang mangyayari kung ang lihim na ito ay mabulgar? Kainin mo yan. Akala mo ba reyna ka rito, pabuhat ka lang pabigat. Kasabay ng malupit na linyang ito ay ang malakas na pagbagsak ng isang bandehado ng panis na pagkain sa matigas na sementong sahig. Nagkalat ang malamig at nangangamoy na sabaw sa paanan ng isang matanda. Sa loob ng maalinsangan at madilim na bodega, na amoy langis at lumang gulong, nakaupo si Aling Belen sa isang manipis at punit-punit na banig. Nanginginig ang kanyang mga payat na balikat, habang pilit niyang inilalayo ang laylayan ng kanyang kupas na duster mula sa natapong pagkain. Nakayuko lamang siya tahimik na tinatanggap ang bawat panlalait. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang luma at gusot na litrato ng kanyang anak na si Leandro noong bata pa ito. Mahapdi ang kanyang lalamunan, tila may nakabarang matigas na bato na pumipigil sa kanyang paghikbi. Namamanhid ang kanyang mga binti, ngunit mas manhid ang kanyang puso sa patalim ng pagtataksil ng sariling pamilya. Pinunasan niya ang alikabok sa nakangiting mukha ng anak sa litrato kahit na nagdurugo ang hiwa sa kanyang sariling daliri dahil sa pagkakabato ng plato kanina. Dahan-dahan pinulot niya ang mga butil ng kanin na hindi gaanong nadumihan. Kailangan niyang mabuhay. Kailangan niyang magtiis para hindi masira ang pamilya ng kanyang anak. Tila pinipiga ang kanyang dibdib habang nakatingin sa mukha ng kanyang anak. Bakit kailangang maging ganito kalupit ang kapalaran para sa isang inang walang ibang ginawa, kundi ang magmahal ng buong buo? Humalukip-kip si Selena, ang asawa ni Leandro. Tiningnan niya ang biyanan mula ulo hanggang paa ng may matinding pandidiri. Ang kanyang mamahaling bestida at kumikinang na mga alahas ay tila nanunuya sa abang kalagayan ng matanda. Tingnan mo nga yung sarili mo, mama. You look pathetic. Nakakadiri. Kung pinirmahan mo na sana yung special power of attorney para sa lupa sa Pampanga di sana nasa kwarto ka ngayon naka-aircon at may maayos na pagkain. Sigaw ni Selena habang pinapagpag ang laylayan ng kanyang damit na tila ba nakakahawa ang hangin sa paligid ng matanda. Nananatiling nakayuko si Aling Belen. Ang lupang ninuno sa Pampanga ay ang tanging alaala ng kanyang yumaong asawa. Hindi niya ito maaaring isuko lalo na para sa kasakiman ng isang manugang na walang ginawa, kundi waldasin ang yaman ng kanyang anak. Bingi ka ba? Or sadyang naguulyanin na I need that land, mama? Wala nang kwenta yung lupang yan sa'yo, dahil malapit ka na ring mamatay. Gusto mo bang mapabilis ang pagkawala mo dito sa mundo? Gigil na wika ni Selena lumapit ng isang hakbang upang takutin ang matanda. Sa maliit na siwang ng pintuan ng bodega, may isang pares ng inosenteng mata ang nakasaksi sa lahat ng kalupitan. Si Nico, ang 8 taong gulang na apo ni Aling Belen. Nakatakip ang maliit na kamay ng bata sa kanyang sariling bibig upang pigilan ang pag-iyak na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hawak niya ang isang krayola at isang lumang kwaderno. Bawat patak ng luha ng kanyang lola ay ginuguhit niya sa papel, isang madilim na anino ng isang halimaw na sumisigaw sa isang kaawa-awang anghel na nakaluhod. Gusto niyang tumakbo at yakapin ang kanyang lola, ipagtanggol ito mula sa masasakit na salita. Ngunit alam niya ang mangyayari. Binalaan na siya ng kanyang ina na kung magsusumbong siya, ipapadala ang kanyang lola sa ospital ng mga baliw kung saan araw-araw itong sasaktan. Nawalan ng pasensya si Selena. Walang awang hinablot niya ang namumuting buhok ni Aling Belen dahilan upang mapadaing sa sakit ang matanda. Pilit na iniharap ng manugang ang mukha ng matanda sa isang malinis na papel at isang maliit na kahon ng pulang tinta na kinuha niya mula sa kanyang bulsa. Last chance mo na tumatanda. You will sign this paper or I swear to God hindi mo na makikita si Leandro at si Nico kahit kailan. Gusto mo ba talagang mabulok ng mag-isa nang walang pumupunta sa burol mo? Napapikit na lamang si Aling Belen habang nararamdaman ang malamig na hangin ng kawalan ng pag-asa. Biglang nagliwanag ang screen ng cellphone ni Selena mula sa kanyang mamahaling bag, nagpapakita ng isang pangalan na nagdulot ng pagkataranta sa kanyang mukha.
Ngunit binalewala niya ito pansamantala. Buong diin niyang inilubog ang hinlalaki ni Aling Belen sa pulang tinta at inilapit ito sa ibabaw ng papel. Pipirma ba ang isang inang ubos na ubos na? At ano ang lihim na nagaantay sa kabilang linya ng tumutunog na telepono? Ang bawat hakbang ng mamahaling sapatos ni Leandro sa makintab na marmol na sahig ng kanilang mansyon ay nagiiwan ng malakas na alingawngaw. Bitbit niya ang mga magagarang paper bag na naglalaman ng mga pasalubong mula sa kanyang business trip, umaasang sasalubungin siya ng mainit na ngiti ng kanyang pamilya. Wala siyang kaalam-alam na sa likod ng malapalasyong pader ng kanyang tahanan ay may isang naghihingalong kaluluwa na patuloy na pinahihirapan. Sinalubong siya ng mahigpit na yakap at halik mula kay Selena. Bagong paligo ang babae, perpekto ang pagkakalagay ng pampaganda at walang bahid ng puot sa kanyang maamong mukha na kanina lamang ay nag-anyo ng isang halimaw sa loob ng bodega. Amoy mamahaling pabango ang kanyang asawa, isang matapang na halimuyak na pilit tinatakpan ang umaalingasaw na baho ng kanyang mga kasinungalingan. I missed you, Hon. Ang tagal mong nawala, malambing na wika ni Selena habang maingat na kinukuha ang Amerikana ng asawa. Huwag kang mag-alala, inalagaan ko ng mabuti si Mama habang wala ka. She is doing great. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Leandro. Dahan-dahan niyang niluwagan ang nakasakal na kurbata sa kanyang leeg, hinayaan ang sarili na makaramdam ng ginhawa. Nawala ang lahat ng pagod niya sa buong linggong pagtatrabaho sa ibang bansa. Sa kanyang isipan, ang kanyang walang katapusang sakripisyo sa pagpapatakbo ng kumpanya ay nagbubunga ng isang tahimik at masaganang buhay para sa dalawang babaeng pinakamahalaga sa kanya. Isa itong napakalaking ilusyon na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Gusto ko sana siyang silipin. Namiss ko rin si Mama, ni sagot ni Leandro, na akmang hahakbang patungo sa hagdanan kung nasaan ang mga silid. Mabilis na humarang si Selena, nakapaskil pa rin ang hindi matinag na matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Hon, kakatake niya lang ng vitamins niya. You know naman na kailangan niya ng kumpletong tulog para hindi siya maging irritable bukas. Let her rest, okay? Ayaw mo naman sigurong mabulabog ang tulog niya at mabinat siya. Bago pa man makasagot si Leandro, napansin niya ang isang maliit na bulto na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Si Nico. Mahigpit na nakayakap ang bata sa kanyang lumang kwaderno na tila ba iyon lamang ang tanging nagbibigay sa kanya ng tapang sa loob ng malaking bahay na iyon. Gustong tumakbo ng bata patungo sa kanyang ama. Gusto nitong ipakita ang mga guhit ng paghihirap ng kanyang lola sa malamig na sahig. Gusto nitong sumigaw para humingi ng saklolo at tapusin ang kasamaan ng kanyang ina. Ngunit bago pa man makahakbang si Nico, mabilis na lumapit si Selena. Sa paningin ni Leandro, isa itong mainit na pag-alalay ng isang ina sa kanyang anak. Ngunit hindi niya nakita ang matulis na kuko ni Selena na pasikretong bumaon ng mariin sa manipis na braso ng bata. Gumuho ang naipong tapang ng paslit. Namuo ang mga luha sa mga inosenteng mata ni Nico, umurong ang kanyang mga maliit na paa, at pilit na ibinaba ang paningin sa sahig. Bakit ganoon na lamang ang takot na namumutawi sa mga mata ng sarili nitong anak tuwing titingin ito sa kanyang asawa? Isang katanungan na saglit na naglaro sa isip ni Leandro, ngunit mabilis din niyang iwinaksi. Iniisip na marahil ay bago lamang itong gising mula sa isang masamang panaginip, kaya ito balisa. Pagsapit ng madaling araw, binalot ng matinding katahimikan ang buong mansyon. Nagising si Leandro dahil sa matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. Tahimik siyang bumaba patungo sa kusina upang kumuha ng isang basong tubig. Habang naglalakad siya pabalik sa hagdanan, napadaan siya sa madilim na pasilyong patungo sa garahe at bodega. Biglang tumigil ang kanyang paghakbang. Mula sa likod ng nakasaradong pinto ng madilim at mainit na silid na iyon, may narinig siyang isang kakaibang tunog. Isang mahina tuyo at hirap na pag-ubo. Ang mahinang ubo sa gitna ng madilim na gabi. Dahan-dahang itinuon ni Leandro ang kanyang kamay sa malamig na metal na hawakan ng pinto ng bodega. Ang tunog ng tuyong ubo ay muling narinig, mas malinaw at puno ng pagdurusa. Ngunit bago pa man niya maiikot ang susi, isang malambot, ngunit mabilis na kamay ang humawak sa kanyang braso. Hon, anong ginagawa mo rito? Pinakaba mo naman ako. Bulong ni Selena. Ang kanyang tinig ay tila himig ng isang anghel sa gitna ng kadiliman, ngunit ang kanyang mga mata ay mabilis na nagmamasid sa bawat galaw ni Leandro. Narinig ko si Mama Selena. Parang galing sa loob ng bodega ang ubo niya. Bakit siya nandun?
Nagtatakang tanong ni Leandro ang kanyang mga kilay ay nagsalubong dahil sa lito at kaba. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Selena sabay pahid sa kanyang mga mata na tila ba may namumuong luha. I didn't want to tell you this ngayong gabi dahil pagod ka, but Mama had another episode kanina. She was throwing things, Leandro. Sinira niya ang mga gamit sa itaas. At pilit niyang gustong magtago sa madilim na lugar. Sabi ng doktor, it's a sign of advanced dementia. She feels safer here, hon. I tried to bring her back to her room pero nagwawala siya. Ang bawat salita ni Selena ay tila lason na dahan-dahang pumapasok sa isipan ni Leandro. Gusto niyang maniwala sa kanyang asawa, ngunit ang kirot sa kanyang dibdib ay hindi mawala. Pero bodega ito, Selena. Mainit dito. I know, hon, and it breaks my heart too. I stayed here with her for hours hanggang sa makatulog siya. I put the fan there at binibigyan ko siya ng gamot. Please, Leandro, don't go in now. Baka magising siya at mag-hysterical na naman. Hayaan na muna natin siyang makapagpahinga, pakiusap ni Selena, habang marahang hinihila ang asawa palayo sa pintuan. Kinabukasan, hindi mapakali si Leandro. Maaga siyang nagising at dinalhan ng almusal ang kanyang ina sa bodega. Pagbukas ng pinto ang init ng silid, ay tila sumampal sa kanyang mukha. Nakita niya si Aling Belen na nakaupo sa sahig lulutang-lutang ang paningin at tila walang malay sa paligid. Ang epekto ng mga gamot na ipinapakain ni Selena na sa katotohanan ay mga matatapang na pampatulog at hindi gamot sa demensya ay dahan-dahang bumubura sa katinuan ng matanda. Mama, kain na po kayo, malungkot na tawag ni Leandro habang lumuluhod sa harap ng ina. Dahan-dahang itinaas ni Aling Belen ang kanyang paningin. Sa loob ng ilang segundo, nagtagpo ang kanilang mga mata. May nais sabihin ang matanda. Gusto niyang sumigaw na hindi siya baliw na ang asawa ni Leandro ang tunay na demonyo sa loob ng bahay na iyon. Ngunit ang kanyang dila ay tila paralisado at ang kanyang isipan ay nababalot ng makapal na hamog dahil sa lason ng mga gamot. Ang tanging nagawa niya ay ang dahan-dahang humawak sa kamay ng anak. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig at malamig na parang bangkay. Leandro, anak. Tanging nausal ng matanda bago muling pumikit ang kanyang mga mata dahil sa sobrang pagkapagod. Sa labas ng silid nakasandal si Selena sa pader habang hawak ang isang baso ng juice. May nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang kanyang asawa na unti-unting naniniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang makintab na brochure ng isang murang nursing home sa malayo. Kailangan na niyang mapirmahan ang mga dokumento sa lalong madaling panahon. Dahil sa bawat segundong lumilipas ang kanyang mga utang ay lalong lumalaki at ang kanyang pasensya ay tuluyan ng nauubos. Magagawa kaya ni Leandro na iligtas ang kanyang ina mula sa dahan-dahang paglubog sa kadiliman o tuluyan na siyang mabubulag ng pag-ibig sa isang babaeng handang pumatay para sa pera? Magnanakaw, napakawalang hiya mo, Rosa. Binigyan ka namin ng trabaho, binigyan ka namin ng tiwala. Pero ganito pa ang isusukli mo sa amin. Ang matinis na sigaw ni Selena ay tila kidlat na nagpatahimik sa buong kabahayan. Sa gitna ng kusina nakatayo si Yaya Rosa, ang matandang katulong na ilang dekada nang nagsisilbi sa pamilya Salcedo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang isang mangkok ng mainit na tinolang manok. Ang bango ng luya at sariwang sili ay humahalimuyak sa hangin, isang pagkaing inihanda niya ng lihim para kay Aling Belen na ilang araw nang hindi pinapakain ng maayos. Hindi pa nakakasagot si Rosa, ay mabilis na lumapit si Selena. Sa isang marahas na galaw hinablot ng babae ang mangkok. Tumalsik ang mainit na sabaw sa maruming semento kasabay ng pagbasag ng porselana na lumikha ng matatalas na piraso sa sahig. Ang pagkaing dapat ay magbibigay ng lakas sa nagugutom na matanda ay naging dumi na lamang sa paanan nila. Ma'am Selena, nagugutom na po si Aling Belen. Maawa naman po kayo. Nagsusumamong wika ni Rosa, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at awa para sa kanyang amo. Sasabihin ko na po kay Sir Leandro ang lahat ng ginagawa niyo. Hindi na tama ito. Tao po ang biyenan niyo, hindi hayop. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Selena. Magsusumbong ka. Sa tingin mo ba ay may maniniwala sa'yo isang utusan laban sa asawa ng may-ari ng bahay na ito? Mabilis na kinuha ni Selena ang bag ni Rosa na nakapatong sa silya. Sa isang mabilis at mapanlinlang na galaw na hindi napansin ng matanda, may idinulas ang babae sa loob ng bulsa ng bag
Eksaktong bumaba si Leandro mula sa itaas na guguluhan sa ingay na naririnig. Anong nangyayari rito? Bakit may basag na pinggan? Hon, mabuti at nandito ka na. Patakbong lumapit si Selena sa asawa, ang mukha ay biglang napuno ng pait at luha. Nahuli ko si Rosa. Paalis na sana siya para mag-day off pero napansin kong kakaiba ang kilos niya. Tiningnan ko ang bag niya at, tingnan mo ito, Han. Inagaw ni Selena ang bag ni Rosa at itinaktak ang laman nito sa harap ni Leandro. Mula sa loob ng kupas na tela, lumabas ang isang bagay na nagpakislap sa paningin ni Leandro. Ang kanyang gintong Rolex. Ang relo na iniwan niya sa ibabaw ng lababo kaninang umaga. Nanlaki ang mga mata ni Rosa. Hindi po totoo yan. Wala akong kinuha, Ma'am Selena. Bakit niyo ginagawa ito sa akin? Tumingin si Leandro kay Rosa. Ang tiwalang binuo ng maraming taon ay tila gumuho sa isang saglit. Para sa kanya ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Ang sakit at pagkadyaya ay gumuhit sa kanyang mukha. Rosa B. Conta, bakit kulang pa ba ang ibinibigay ko sa'yo? Bakit kailangan mong magnakaw? Sir Leandro. Pinagbibintangan lang po ako. Ang totoo po ay si Aling Belen, nandoon po siya sa... Enough! Sigaw ni Selena, pinuputol ang sasabihin ng matanda. Huwag mo nang gamitin ang pangalan ng biyenan ko para pagtakpan ang dumi mo, alislayas sa pamamahay na ito bago ko patawagin ang mga pulis. Walang nagawa si Rosa kundi ang umiyak ng tahimik habang dinadampot ang kanyang mga gamit. Bago siya lumabas ng gate, lumingon siya kay Leandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati, na tila gustong sumigaw ng katotohanan na hindi marinig ng mga taong nabubulagan. Sir Leandro, at mahinang wika ni Rosa, ang boses ay seryoso at puno ng babala. Isang araw malalaman niyo rin ang totoo. Sana lang pagdating ng araw na iyon, hindi pa huli ang lahat para kay Aling Belen. Ang dilim po sa loob ng bahay niyo, sir. Sobrang dilim. Naiwan si Leandro na nakatayo sa gitna ng sala, habang si Selena ay nakayakap sa kanyang braso. Nagkukunwaring nanginginig sa sama ng loob. Sa malayong sulok ng garahe sa likod ng makapal na pinto ng bodega, narinig ni Aling Belen ang pag-alis ng kanyang kaisa-isang kakampi. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang tuyong labi, habang dahan-dahan niyang isinasandal ang kanyang ulo sa malamig na paderyakap ang kanyang sarili sa gitna ng gutom at kawalan ng pag-asa. Nagsimulang magbago ang ihip ng hangin sa loob ng mansyon ng mga Salcedo. Wala na ang maingat na pagkilos ni Yaya Rosa at kasabay ng kanyang pag-alis ay ang unti-unting pagkapunit ng maskarang isinusuot ni Selena. Dahil walang ibang katulong na nakakakita sa kanyang bawat galaw, naging kampante ang babae, isang pagkakamaling hindi niya namamalayan. Isang hapon maagang umuwi si Leandro mula sa isang nakakapagod na meeting. Tahimik ang bahay, tanging ang tunog lamang ng aircon ang naririnig sa malawak na sala. Habang papunta siya sa kanyang opisina upang kunin ang ilang mahahalagang dokumento, napansin niya ang isang pirasong papel na nalaglag malapit sa basurahan sa ilalim ng mesa ni Nico. Yumuko si Leandro at pinulot ang lukot na papel. Nang dahan-dahan niya itong itama, tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Hindi ito basta guhit ng isang bata. Sa gitna ng papel may isang drawing ng isang malaking halimaw na may mahahabang kuko at nakakatakot na ngiti. Ang halimaw ay nakatayo sa ibabaw ng isang maliit at payat na bulaklak na rosas, ang paboritong bulaklak ng kanyang ina. Sa gilid ng rosas may mga patak ng kulay pulang Crayola na tila sumisimbolo sa luha o dugo. Hon, bakit ang aga mo yata? Ang boses ni Selena ay tila isang biglang paghampas ng alon na nagpabalik kay Leandro sa realidad. Mabilis na lumapit ang babae at nang makita ang hawak ng asawa, saglit na dumaan ang kaba sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng isang mapang-uring tawa. Ay, yan ba, kinuha ko na yan kay Nico kanina? Masyadong maraming pinapanood na cartoons ang anak mo kaya kung ano-ano ang iginuguhit. Trash, right? Sabi ni Selena sabay hablot sa papel. Sa harap mismo ni Leandro, pinunit-punit niya ito sa maliliit na piraso hanggang sa wala nang matira sa imahe ng halimaw. I told him to focus on his studies instead of these nonsense drawings. Tumango lang si Leandro, ngunit may kung anong bigat ang naiwan sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag pero ang takot sa drawing na iyon ay tila pamilyar. Nang sumunod na gabi, habang mahimbing na natutulog si Selena Len, na pumunta si Leandro sa silid kung saan inilipat ang kanyang ina, isang pansamantalang kwarto
Sa ibaba na malapit sa garahe na sinabi ni Selena na mas ligtas para sa matanda. Pagpasok niya nakita niya si Aling Belen na nakatihaya, tila pagod na pagod ang hitsura. Dahan-dahan niyang kinuha ang palanggana ng maligamgam na tubig upang punasan ang braso ng kanyang ina, isang bagay na madalas niyang gawin noon bago siya naging masyadong abala. Habang itinataas niya ang manggas ng duster ng matanda, napatigil siya. Sa maputi at manipis na balat ni Aling Belen malapit sa siko, may 4 na madidilim na pasa. Ang mga pasang yon ay hindi galing sa pagkakauntog. Ang mga ito ay hugis ng mahahabang daliri na mariing bumaon sa laman, isang marka ng marahas na pagkakahawak. Inilapat ni Leandro ang kanyang sariling kamay sa ibabaw ng mga pasa. Masyadong malaki ang kanyang mga daliri. Ngunit nang isipin niya ang mga kamay ni Selena, ang mga daliri nito ay perpektong tumapat sa bawat bakas ng pananakit. Kumulog ang kanyang dibdib sa tindi ng kaba at pagdududa. Tiningnan niya ang natutulog na mukha ng kanyang ina. Gusto niya itong gisingin at tanungin, pero alam niyang sa kalagayan nito ngayon, ang tanging isasagot lang sa kanya ay ang isang bakanteng titig. Bakit may ganitong mga marka ang kanyang ina? At bakit tila ang bawat ebidensya ay itinuturo ang taong pinakapinagkakatiwalaan niya? Habang ang buong bahay ay balot ng katahimikan ng madaling araw, ang anino ni Selena ay tila isang mantsa sa marangyang pasilyo. Nakatayo siya sa balkonahe, ang malamig na hangin ay humahampas sa kanyang mukha habang mahigpit niyang hawak ang kanyang cellphone. Ang kabilang linya ay punong-puno ng mga banta at mura. "Carlo, please, bigyan mo pa ako ng 3 araw." Bulong ni Selena, ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot na baka magising si Leandro. Masyado nang mainit ang mga mata ng asawa ko. Kapag nakuha ko na ang pirma ng matandang 2 millions ang makukuha natin sa lupa sa Pampanga, mababayaran ko lahat ng utang mo sa sugal, pati na ang para sa atin. Just wait for me, okay? Ang katotohanan ay tila isang malalim na balon ng dumi. Hindi lamang pera ang habol ni Selena, ginagamit niya ang yaman ni Leandro upang tustusan ang bisyo ng kanyang lihim na kalaguyo. Para sa kanya si Aling Belen ay hindi tao, kundi isang balakid na kailangang buwagin. Mabilis na bumaba si Selena patungo sa garahe. Pagbukas niya ng pinto ng bodega, ang init at amoy ng alikabok ay sumalubong sa kanya. Nakita niya si Aling Belen na nakasandal sa pader luma at punit-punit ang duster, ngunit ang mga mata nito ay hindi nagpapakita ng pagsuko. "Hanggang kailan mo ba ako pahihirapan, matanda?" Asik ni Selena habang inihahagis ang isang pirasong papel sa harap ng biyenan. "Pirmahan mo na ito. Gusto mo bang dito na mabulok? Wala nang darating para iligtas ka." Hindi sumagot si Aling Belen. Sa halip, mas lalo pa niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa isang kupas na panyo na nakaborda ang pangalan ng kanyang yumaong asawa. Ang panyong iyon ang tanging lakas na natitira sa kanya. Tiningnan niya si Selena nang may halo ng awa at poot-awa dahil ang babaeng ito ay lamon na ng kasamaan at poot dahil niloloko nito ang kanyang anak. Dahil sa sobrang galit sa katahimikan ng matanda, mabilis na lumapit si Selena at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Aling Belen. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa loob ng bodega. "Bakit ba ang tigas ng ulo mo kung hindi lang kita kailangang buhay para sa pirma na tumatagal na kitang pinatulog ng tuluyan?" Sa gitna ng tensyon, ang tunog ng pagbukas ng gate ng mansyon ay tila isang babala mula sa langit. Nakalimutan ni Leandro ang kanyang mga mahahalagang folder para sa meeting ngayong umaga at nagpasya siyang bumalik ng sandali. Narinig ni Leandro ang isang kalabog mula sa direksyon ng garahe. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Hindi ito ang imahinasyon niya lang. May nangyayari sa likod ng mga saradong pinto ng kanyang sariling tahanan. Dahan-dahang lumapit si Leandro sa pinto ng bodega. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila bumibingi sa katahimikan ng paligid. Ang hawakan ng pinto ay dahan-dahang gumalaw sa ilalim ng kanyang kamay. Ang malamig na metal ng seradura ay tila nagbabaga sa ilalim ng palad ni Leandro. Bago pa niya tuluyang maiikot ang hawakan, bumukas ang pinto ng bodega mula sa loob. Bumulaga sa kanya si Selena, ang mga mata nito ay nanlaki sa gulat at ang kanyang hininga ay kapos. Sa isang mabilis na galaw, itinago ng babae ang papel ng Special Power of Attorney sa likod ng kanyang likuran. "Hon, bakit nandito ka pa?
Utal na tanong ni Selena pilit na ginagawang kaswalang tono ng kanyang boses. Sumilip si Leandro sa likod ng asawa. Nakita niya si Aling Belen na nakayuko sa sahig, ang kanang pisngi ay namumula. Anong nangyari kay mama, bakit ka nandito sa bodega? I was just checking on her. Mabilis na sagot ni Selena, isang perpektong ngiti ang iginuhit niya sa kanyang mga labi. Kukuhanin ko sana yung mga lumang damit niya rito para itapon na. Nasagi siya nung pintuan kanina pagpasok ko, ang kulit kasi ayaw tumabi. Masyado nang lumalala ang kondisyon niya, Leandro. We need professional help. Ang mga salita ni Selena ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa pag-iisip ni Leandro. Ang kanyang ina, ang taong nagbigay sa kanya ng buhay, ay unti-unting nagiging isang estranghero sa kanyang paningin. Naniwala ba siya o mas pinili niyang maging bulag para iwasan ang katotohanan na baka may mali sa babaeng pinili niyang pakasalan? Kinaumagahan, isang lalaking naka-uniformeng puti ang dumating sa mansyon. Si Dr. Villanueva ang specialist na nirekomenda ni Selena. Ngunit ang totoo, siya ay isang huwad na doktor na binayaran ng babae upang maglabas ng paborableng diagnosis. Pagkatapos ng isang mabilis at pekeng pagsusuri, kinausap ni Dr. Villanueva si Leandro sa sala. Mr. Salcedo, I'm sorry to tell you this, but your mother's condition is deteriorating rapidly. Ang kanyang senile dementia ay nasa advanced stage na at nagkakaroon na rin siya ng violent tendencies. Mas magiging ligtas para sa inyong pamilya at para na rin kay Aling Belen kung ililipat niyo siya sa isang pasilidad na may 24/7 care. Bumagsak ang mga balikat ni Leandro. Ang bigat ng desisyon ay tila isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Pamilya laban sa kalusugan at kaligtasan. Leandro, the doctor is right. Sabat ni Selena habang humahawak sa braso ng asawa, ginagamit ang kanyang pinakamaamong boses. Para ito sa kabutihan ni mama. Kung mahal mo siya, hahayaan mo siyang maalagaan ng tama. Ako na ang mag-aayos ng mga papeles. Kailangan mo lang pirmahan. Sa kabilang banda ng sala, malapit sa pinto, nakaupo si Aling Belen. Narinig niya ang lahat. Ang tanging nais niya lang ay ang makasama ang kanyang pamilya. Ngunit ngayon siya ay itinuturing na pabigat, isang delikadong sakit na kailangang ilayo. Tumingin si Aling Belen ng diretso sa mga mata ni Leandro. Ang kanyang paningin ay malinaw na hindi katulad ng paningin ng isang baliw. Isang dahan-dahang pag-iling at isang butil ng luha na dumaloy sa kanyang tuyong pisngi, ang tanging pakiusap niya. Isang tahimik na sigaw ng anak, huwag mong gawin ito. Kinuha ni Leandro ang mamahaling ballpen mula sa bulsa ng kanyang suit coat. Kinuha niya ang mga papeles na inaabot ni Selena. Ang dulo ng ballpen ay inilapit sa linya kung saan kailangan ang kanyang pirma. Ang bawat sentimetro na inilalapit ng ballpen sa papel ay isang hakbang palayo ni Leandro sa pag-ibig ng kanyang ina. Papatak na sana ang itim na tinta sa puting papel ng... Bago pa man tuluyang maglapat ang dulo ng ballpen ni Leandro sa papel, isang mabilis na maliit na kamay ang humablot sa folder. Si Nico. Sa isang iglap, kinuha ng bata ang mga papeles at mabilis na tumakbo patungo sa kanyang silid sa ikalawang palapag. Nico, ano ba yung ginagawa mo? Sigaw ni Selena. Ang kanyang maamong mukha ay biglang napuno ng matinding galit na wala ang lahat ng pagkukunwari sa harap ng asawa. Ibalik mo rito yan, napakawalang galang mong bata ka. Nico, sandali, Todd. Tawag din ni Leandro, naguguluhan sa biglaang kilos ng kanyang anak. Ngunit bago pa man makahabol si Leandro, mabilis na nakaakyat si Selena sa hagdanan. Naabutan niya si Nico sa loob ng silid nito. Bago pa man makapagtago ang bata, marahas na isinara ni Selena ang pinto at hinarangan ito. Saan mo itinago ang mga papeles, Nico? Asik ni Selena, ang kanyang tinig ay tila bulong ng isang demonyo. Huwag mo akong galitin. Saan mo inilagay? Ayoko po, huwag niyo pong ipamigay si Lola. Umiiyak na sagot ng bata habang yakap-yakap ang kanyang sarili sa sulok ng kama. Mabait po si Lola, hindi po siya baliw. Dahil sa takot na masira ang kanyang buong plano, nilapitan ni Selena ang anak at mahigpit na hinawakan ang magkabilang balikat nito. Isang beses ko lang itong tatanungin, Nico. Saan mo inilagay ang folder? Kung hindi mo sasabihin sa akin, hinding-hindi mo na makikita ang lola mo kahit kailan. At ikaw, ikukulong kita rito sa dilim. Nanginginig ang buong katawan ng bata sa takot. Hindi niya kayang labanan ang lakas ng kanyang ina. Nasa ilalim po ng cabinet. Mabilis na kinuha ni Selena ang folder mula sa ilalim ng cabinet. Eksakto namang bumukas ang pinto
at pumasok si Leandro hingal na hingal. Selina, ano ba tong ginagawa mo? Bakit mo sinisigawan ang bata? Mabilis na nagbago ang anyo ni Selina, binitawan niya si Nico at hinarap ang asawa na may kasamang peking pag-aalala. Hon, I'm just teaching him a lesson. Kinuha niya ang mga importanteng papeles para kay mama. Hindi niya naiintindihan na para ito sa kabutihan ng lola niya. Hindi pinansin ni Leandro ang paliwanag ng asawa. Lumapit siya kay Nico at lumuhod sa harap ng anak. Nakita niya ang mga bakas ng luha sa mukha ng bata at ang panginginig ng maliliit nitong kamay. Nico, tignan mo si Papa. Bakit mo kinuha ang mga papeles? May sa message ka pa. Tumingin si Nico kay Leandro. Gustong-gusto niyang sabihin ang lahat. Gusto niyang sabihin na sinasaktan ng kanyang ina si Lola Belen. Ngunit nang sulyapan niya si Selina na nakatayo sa likod ng kanyang ama, nakita niya ang matatalas na mata nito na tila nangangakong may masamang mangyayari kung magsasalita siya. Umurong ang dila ng bata. Ang tanging nagawa niya ay ang yumakap ng mahigpit sa leeg ng kanyang ama habang patuloy ang kanyang tahimik na pag-iyak. I'm sorry, Papa. I'm sorry po. Hikbi ni Nico. Haplos-haplos ni Leandro ang likod ng anak. Habang ginagawa ito, napansin ng kanyang paningin ang isang maliit na kahon sa ilalim ng unan ni Nico. Isang lumang kahon ng sapatos na may maliit na kandado. Sa ibabaw ng kahon, may nakasulat na mga salita sa pamamagitan ng makulay na krayola. Ang sikreto ni Lola. Bakit may nakatagong kahon ang kanyang anak? At ano ang sikretong pilit na itinatago ng bata mula sa kanyang sariling ina? Ikinubli ni Leandro ang maliit na kahon sa ilalim ng unan ni Nico bago pa man mapansin ni Selina ang kanyang tinitingnan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, natuto si Leandro na maglihim. Alam niyang kung pipilitin niyang buksan ang kahon ngayon sa harap ng kanyang asawa, baka mas lalong malagay sa panganib si Nico at ang kanyang ina. Ang lambong ng pagdududa ay tuluyan nang lumukob sa kanyang pagkatao. Kinabukasan sa hapagkainan, ipinakita ni Leandro ang isang huwad na kapayapaan. Humigop siya ng kape bago hinarap ang asawa na may kasamang peking ngiti. Selina, I have some urgent business to attend to. Tumawag ang head office sa Dubai, may malaking problema sa isa nating investor doon. I need to fly out tonight. Baka isang linggo ako doon, kaswal na pahayag ni Leandro. Kuminang ang mga mata ni Selina sa tuwa, ngunit mabilis niya itong pinalitan ng lungkot. Ganun ba hon, biglaan naman? Paano si Mama, akala ko ba pipirmahan mo na yung transfer papers ngayon? Saka na natin asikasuhin yan pagbalik ko. I cannot focus on paperwork right now. I need to save this deal first. Sagot ni Leandro habang pinagmamasdan ang bawat reaksyon sa mukha ng kanyang asawa. I'm leaving Mama and Nico in your hands, Selina. Alam kong hindi mo sila pababayaan. Of course, Hon, mag-ingat ka roon. Ako na ang bahala sa lahat dito. Malambing na sagot ni Selina. Sa kanyang isipan, ang balitang ito ay tila isang regalo mula sa langit. Isang linggong wala si Leandro ay sapat na panahon upang matapos ang lahat ng kanyang problema. Bago umalis patungo sa paliparan, pumasok si Leandro sa kanyang opisina upang mag-impake ng ilang gamit. Ngunit hindi damit ang kanyang inuna. Mula sa kanyang tagagawang kaibigan sa kumpanya, nakakuha siya ng isang maliit na camera na nakatago sa loob ng isang tila ordinaryong charger ng cellphone. Maingat niya itong isinaksak sa pader ng pasilyo, nakatutok ng diretso sa pinto ng bodega at sa malaking bahagi ng sala. Pagsapit ng gabi, ang ugong ng makina ng sasakyan ni Leandro ay dahan-dahang humina hanggang sa tuluyan nang lumabas ito ng gate. Nakatayo si Selina sa balkonahe, pinapanood ang pag-alis ng asawa. Nang masiguro niyang wala na ito, mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang lihim na kalaguyo. Carlo, wala na si Leandro. Nakaalis na siya. Masiglang wika ni Selina, ang kanyang tinig ay wala ng bakas ng takot. Tawagan mo na ang mga tauhan mo sa ospital. Bukas ng gabi tapos na ang problema natin. At ihanda mo na ang broker para sa lupa sa Pampanga. Makakukuha na natin ang pera. Hindi niya alam, sa loob ng isang madilim na silid, sa isang hotel na ilang kilometro lamang ang layo, mula sa mansyon nakaupo si Leandro sa harap ng kanyang laptop. Ang screen ng kanyang computer ay biglang nagliwanag, nagpapakita ng live feed mula sa pasilyo ng kanyang bahay. Nakita niya si Selina na may hawak na baso ng alak, nakatayo sa tapat ng pinto ng bodega habang may nakakatakot na ngiti sa mga labi nito. Sino ang unang babagsak sa bitag na ito? Ang mapanlinlang na asawa o ang anak na nagpasyang magbukas ng kanyang mga mata bago maging huli ang lahat?
Walang kamalay-malay si Selena na ang kanyang bawat kilos ay pinagmamasdan ng isang pares ng nanlilisik na mga mata mula sa kabilang panig ng lungsod. Sa loob ng tahimik na silid ng hotel nakaupo si Leandro, ang kanyang paningin ay nakapako sa nagliliwanag na screen ng laptop. Ang gabi ay bumalot na sa mansyon, ngunit ang kadiliman ay nagtatago ng mas malagim na katotohanan. Sa screen nakita ni Leandro si Selena na pumasok sa bodega. Sa pagkakataong ito, hindi siya may hawak na tubig o pagkain, kundi ang papel ng Special Power of Attorney at isang kahon ng pulang tinta. Pilit na isinara ni Selena ang pinto, ngunit sapat na ang anggulo ng camera upang makita ni Leandro ang mga nangyayari sa tulong ng ilaw mula sa pasilyo na tumatagos sa maliit na bintana ng pinto. Tayo na dyan, matanda, oras na para tapusin natin ito. Marahas na utos ni Selena. Wala na si Leandro, wala nang sasagip sa'yo. Kung ayaw mong gamitin ang kamay mo para pumirma, pipilitin ko yung mga daliri mo kahit mabali pa. Tiningala ni Aling Belen ang manugang ang kanyang muka ay puno ng dumi at luha, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag. Sa halip na sumunod, dumura siya sa sahig, isang tahimik na palatandaan ng pagsuway. Ang galit sa mukha ni Selena ay umabot sa sukdulan. Walang awang hinablot niya ang buhok ni Aling Belen at hinila ito patayo. Napasigaw sa sakit ang matanda, pilit na kumakapit sa pader habang hinihila siya palabas ng bodega. Sige, magmatigas ka, ilalabas kita rito para makita ng lahat kung gaano ka kabaliw. Sigaw ni Selena, hinihila ang matanda palabas patungo sa maluwag na sala kung saan mas malinaw ang paningin ng camera. Pinanood ni Leandro na nanliliit ang mga mata kung paano itulak ni Selena ang kanyang ina pabalik sa sahig ng sala. Ang mamahaling damit ng asawa ay sumisimbolo sa kanyang mapanlinlang na yaman, habang ang punit-punit na damit ni Aling Belen ay nagpapakita ng kalupitan ng buhay. Akala mo ba may pakialam sa'yo si Leandro? Ako ang mahal niya. Ako ang asawa niya, ikaw. Isa ka lang pabigat na pilit niyang pinagtitiisan. Bulyaw ni Selena habang tinatadyakan ang tagiliran ng matanda. Bawat tadyak, bawat panlalait ay tila punyal na ibinabaon sa puso ni Leandro. Pinisil niya ng mahigpit ang kanyang mga kamay hanggang sa mamanhid ang kanyang mga daliri. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng binigyan niya ng lahat ay ang mismong halimaw na sumisira sa kanyang pamilya. Biglang bumukas ang pinto ng isang kwarto mula sa itaas at tumakbo pababa si Nico. Ang bata na hindi na makatiis sa narinig na paghihirap ng lola ay umiiyak na yumakap sa matanda. Mama, tama na po, nasasaktan si lola. Pakiusap ng bata, pilit na tinatakpan ng kanyang maliit na katawan ang lola upang protektahan ito. Tumabi ka nga dyan, Nico, isa ka pa. Itinulak ni Selena ang sariling anak ng napakalakas dahilan upang bumagsak ito at tumama ang ulo sa kanto ng isang mababang mesa. Ang tunog ng pag-iyak ni Nico dahil sa sakit at ang gulat na reaksyon ni Aling Belen na pilit niyang yinakap ang apo ay naging hudyat ng katapusan. Napasigaw si Leandro sa loob ng kanyang silid, hinampas ang mesa ng buong lakas. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng panggagamit, kitang-kita na niya. Sa parehong oras sa screen, narinig ang tunog ng sirena mula sa labas ng mansyon. Isang sasakyan ang pumarada sa harap ng gate. Ang mga taong maglalayo kay Aling Belen ay nandyan na. Maaabutan pa ba ni Leandro ang kanyang ina bago ito tuluyang kunin at itapon sa lugar na wala nang babalikan? Tumakbo si Leandro patungo sa kanyang sasakyan na tila ba ang bawat segundo ay katumbas ng huling hininga ng kanyang ina. Ang ulan na biglang bumuhos mula sa langit ay sumasabay sa mga luhang hindi mapigilang umagos mula sa kanyang mga mata habang binabaybay ang madilim at madulas na kalsada. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang kanyang mga kuko ay nangingitim sa tindi ng pagkakasakal dito, habang ang kanyang puso ay tila gustong sumabog sa tindi ng pagsisisi at galit. Patawad, mama, patawad! Bulong ni Leandro sa gitna ng ugong ng makina at ng malalakas na hampas ng ulan sa salamin ng kanyang kotse. Naalala niya kung paano niya binaliwala ang mga pahiwatig ni Yaya Rosa, kung paano niya pinaniwalaan ang bawat matamis na salita ng kanyang mapanlinlang na asawa. Ang kanyang sariling pagkabulag ang naghatid sa kanyang ina sa impyerno. Samantala sa mansyon ng dalawang lalaking may malalaking katawan at nakakatakot na mukha ay walang awang kinaladkad si Aling Belen patungo sa nakabukas na pinto ng puting ambulansya. Ang matanda ay wala ng sapat na lakas upang lumaban. Ang kanyang mga paa ay sumasayad sa basang semento
habang ang kanyang duster ay unti-unting nababasa ng ulan. Pakibilisan niyo naman. Baka may makakita pa sa inyo, utos ni Selena, habang may hawak na payong pilit na pinoprotektahan ang kanyang sarili mula sa ulan habang walang pakialam na pinapanood ang pagdurusa ng kanyang biyenan. Kinuha niya ang isang makapal na sobre mula sa kanyang bag at iniabot ito sa pinuno ng mga lalaki. Iyan ang kalahati ng bayad. Siguraduhin niyo lang na hinding-hindi na makakatapak ang matandang yan sa Maynila. Iwan niyo si Lola, huwag niyo siyang kunin eh. Gulo ni Nico habang umiiyak, pilit na hinahatak ang pantalon ng isa sa mga lalaki upang pigilan ito. Ngunit sa isang iglap marahas siyang hinila ni Selena pabalik dahilan upang mapaupo ang bata sa basang lupa. Huwag kang makialam dito, Nico, pumasok ka sa loob, bulyaw ni Selena. Sa gitna ng kaguluhan, tumingala si Aling Belen sa madilim na langit. Ang ulan ay humahampas sa kanyang kulubot na mukha, ngunit sa kanyang mga labi ay walang sumpa na namutawi para sa kanyang manugang. Ang tanging hiling niya sa may kapal ay ang kaligtasan ng kanyang anak na si Leandro at ang kapatawaran para sa mga pagkakamali nito. Ang pagmamahal ng isang ina ay walang hanggan kahit nasa harap ng kamatayan at kawalan ng katarungan. Dahan-dahang isinara ng mga lalaki ang pinto ng ambulansya at nagsimulang umandar ang sasakyan patungo sa nakabukas na gate ng mansyon. Ngunit sa gitna ng dilim at ng makapal na kurtina ng ulan, isang nakasisilaw na liwanag mula sa mga headlight ng isang mabilis na sasakyan ang biglang sumulpot mula sa labas ng kalsada. Sa isang mabilis at mapanganib na maniobra, humarurot ang malaking SUV ni Leandro at huminto ng pahalang sa harap mismo ng ambulansya, hinarangan ang tanging daan palabas. Ang tunog ng kumaskas na gulong sa basang semento ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, kasabay ng biglang paghinto ng lahat ng galaw sa loob ng bakuran ng mga Salcedo. Bumukas ang pinto ng SUV ni Leandro. Lumabas siya sa gitna ng unos basang-basa ng ulan. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang noo at ang kanyang mga mata ay nangingit-ngit sa galit at dugo. Ang kanyang anyo ay tila isang anghel ng kamatayan na handang sumingil sa bawat kasalanang nagawa sa loob ng kanyang tahanan. Nabitawan ni Selena ang kanyang hawak na payong. Hinayaan niyang mabasa ang kanyang sarili habang patakbong lumapit kay Leandro, pilit na ibinabalik ang maskara ng isang nag-aalalang asawa. Hon, mabuti at bumalik ka. May emergency, hata. Bulalas ni Selena, ang kanyang tinig ay nanginginig, ngunit sa pagkakataong ito ay dahil sa takot. Biglang nagwala si Mama, sinaktan niya si Nico. We had to call the ambulance para dalhin siya sa ospital. Niligtas ko lang ang anak natin, Hon. Hindi siya pinakinggan ni Leandro. Nilagpasan niya si Selena na tila ba isa lamang itong hangin. Ang bawat hakbang niya patungo sa ambulansya ay nagiiwan ng malalim na bakas sa basang lupa. Nang humarang ang dalawang lalaking binayaran ni Selena, tinignan sila ni Leandro ng isang tingin na puno ng bagsik. Umalis kayo sa harap ko bago ko kayo mapatay. Malamig na wika ni Leandro. Ang kanyang tinig ay hindi mataas, ngunit ang tindi ng awtoridad at galit dito ay sapat na upang mapaurong ang dalawang malalaking lalaki. Mabilis na binuksan ni Leandro ang pinto ng ambulansya. Doon sa malamig at madilim na loob ng sasakyan, nakita niya ang kanyang ina na nakaluhod, nanginginig sa ginaw at takot. Walang pag-aalinlangan na binuhat niya si Aling Belen, palabas na ramdaman ang labis na kagaan ng katawan nito, isang patunay na matagal na itong nagugutom at pinababayaan. Hinakap ni Leandro ang kanyang ina, nang napakahigpit hinayaan niyang humalo ang kanyang mga luha sa malamig na patak ng ulan. Mama King, patawad po. Nandito na si Leandro. Nandito na ang anak mo. Hon, ano ba yung ginagawa mo? Sumigaw si Selena, unti-unting nawawalan ng kontrol sa kanyang sarili habang basa ng ulan at putik ang kanyang mamahaling damit. Baliw ang matandang yan, sinisira mo ang pamilya natin para sa kanya. Maniwala ka sa akin. Dahan-dahang binalingan ni Leandro si Selena. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa asawa ng may matinding puot at pandidiri. Napanood ko ang lahat, Selena, bulong ni Leandro, ngunit ang bawat salita ay tila kulog na yumanig sa buong pagkatao ng babae. Lahat ng ginawa mo kay Mama, kung paano mo siya itinapon sa bodega, kung paano mo siya pinakain ng panis na pagkain, at kung paano mo itinulak ang sarili nating anak. Napanood ko sa camera. Nawalan ng kulay ang mukha ni Selena. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang matatamis na salita ay tuluyan ng natuyo sa kanyang lalamunan.
Mula sa loob ng madilim na bahay tumakbong palabas si Nico. Basang-basa rin ang bata ng ulan, ngunit wala na sa kanyang mga mata ang takot na matagal nang naghari sa kanyang puso. Hawak niya ang lumang kwaderno na dati ay nakatago sa loob ng nakalock na kahon ng sapatos. Nilagpasan niya si Selena na tila ba hindi niya ina ang babaeng nakatayo sa kanyang harap at dinala ang kwaderno kay Leandro. Papa, tingnan mo po ito. Ito ang ginawa ni Mama kay Lola. Umiiyak ngunit matatag na wika ni Nico. Iniabot ang kwaderno sa nanginginig na mga kamay ng ama. Kinuha ni Leandro ang kwaderno. Sa ilalim ng malamig na ulan at ng liwanag ng headlight ng sasakyan, dahan-dahan niyang nilitaw ang mga pahina. Ang bawat guhit ng bata ay tila isang latay na sumugat sa kanyang kaluluwa. Sa unang pahina may guhit ng isang matandang babae na nakakulong sa loob ng isang maliit na kahon na may malaking padlock habang sa labas ay may nakangiting babaeng may hawak na susi. Sa ikalawang pahina iginuhit ni Nico ang isang halimaw na itinutulak ang plato ng pagkain sa sahig habang ang matanda ay umiiyak habang pinupulot ang mga butil ng kanin. At sa huling pahina ang pinakamasakit sa lahat ay ang guhit ng halimaw na hinahatak ang buhok ng lola habang ang bata ay nakatago sa likod ng pinto, may mga pulang luha na umaagos sa kanyang mga mata. Ang bawat guhit ay may kasamang petsa at maikling sulat sa pamamagitan ng Crayola gutom, si Lola ngayon. Inaway na naman si Lola. Sana nandoon si Papa. Hindi totoo yan, sinungaling ang batang yan, Leandro. Huwag kang maniwala sa kanya. Hysterical na sigaw ni Selena habang sumusugod upang hablutin at sesein ang kwaderno mula sa mga kamay ni Leandro. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang papel, marahas siyang itinulak ni Leandro palayo. Sa lakas ng pagkakatulak, nawalan ng balanse si Selena at bumagsak ang kanyang katawan sa basang lupa at makapal na putik. Ang talsik ng putik ay gumuhit sa kanyang maayos na mukha at marangyang damit tuluyan nang sinisira ang kanyang magandang anyo na matagal niyang ipinagmamalaki. Huwag mong hahawakan ang anak ko at huwag mo nang susubukang hawakan ang kwadernong ito. Galit na wika ni Leandro, ang kanyang tinig ay nanginginig sa tindi ng pagnanais na manakit. Ngunit pinigilan niya ang sarili para sa kanyang pamilya. Ito ang magiging tiket mo patungo sa kulungan, Selena. Nalugmok si Selena sa putikan, nanginginig sa lamig at sa takot habang nakatingin sa kanyang asawa na ngayon ay tuluyan nang naging kanyang pinakamalaking kaaway. Inilabas ni Leandro ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa at mabilis na pinindot ang numero ng mga awtoridad. Ang kanyang tinig ay seryoso at walang bakas ng pag-aalinlangan habang nagsasalita sa telepono. Gusto kong mag-ulat ng kaso ng baka-bakahang pag-abuso sa matanda at sa bata. Dito sa aking sariling tahanan, pakibilisan nyo. Ang tunog ng sirena ng mga sasakyan ng pulis ay dahan-dahang sumasanib sa ingay ng patuloy na pagbuhos ng ulan. Ang asul at pulang ilaw na nagmumula sa mga sasakyan ay kumukuti-kutitap sa basang pader ng mansyon, tila ba nagbibigay ng huling babala sa kasamaang naghari sa loob ng mahabang panahon. Nakaluhod pa rin si Selena sa putikan, ang kanyang mga kamay ay marumi at ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha. Nang makita niya ang mga unipormadong lalaki na bumababa mula sa mga sasakyan, mabilis siyang gumapang patungo sa paanan ni Leandro, pilit na humahawak sa laylayan ng pantalon nito. Leandro, please, huwag mong gawin ito. Isipin mo si Nico. Isipin mo ang reputasyon natin. Pagmamakaawa ni Selena, ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagitan ng hikbi at takot. Nagawa ko lang yon dahil sa stress. Mahal kita, Leandro. Patawarin mo ako. Lalong naging malamig ang tingin ni Leandro sa babaeng nasa kanyang paanan. Marahan niyang inalis ang kamay ni Selena mula sa kanyang damit na tila ba diring-diri siya sa hawak nito. Wala kang karapatang banggitin ang pangalan ng anak ko at ang salitang pag-ibig sa isang pangungusap. Ang pag-ibig ay hindi nananakit ng matanda. Ang pag-ibig ay hindi nanggagamit ng pamilya para sa pera at sa sugal. Iniabot ni Leandro ang kanyang cellphone at ang kwaderno ni Nico sa namumunong opisyal ng pulisya. Nandyan ang lahat ng ebidensya, ang video ng pananakit niya sa aking ina at ang mga guhit ng aking anak na nagpapatunay ng matagal ng pang-aabuso. Habang pinupinsel ang mga kamay ni Selena ng bakal na posas, isang malakas na sigaw ng pagprotesta ang kumawala sa kanyang bibig. Ngunit ang kanyang mga sigaw ay binaliwala ng lahat. Ang mga kapitbahay na nagising dahil sa ingay ay nagsisilabasan na rin sa kanilang mga balkonahe, tahimik na pinapanood ang pagbagsak ng reyna ng Mansyon Salcedo.
Ang kahihiyan ay tuluyan ng lumamon sa dangal na pilit niyang binuo sa pamamagitan ng kasinungalingan. Bago siya tuluyang isakay sa sasakyan ng pulis, lumapit sa kanya si Leandro. May hawak na ilang piraso ng papel. By the way, Selena, tumawag na rin ang mga awtoridad tungkol kay Carlo. Huli na ang kabit mo sa isang illegal gambling den sa Pampanga. Itinuro ka niya, sinabi niyang ikaw ang nagbibigay ng pondo sa kanya gamit ang pera ng kumpanya ko. Doon na kayo magkita sa loob. Nawalan ng lakas si Selena. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak at ang kanyang mga mata ay nawalan ng ningning. Ang lahat ng kanyang binuong plano ay gumuho na parang kastilyong buhangin sa gitna ng unos. Pinanood ni Leandro ang pag-alis ng mga sasakyan ng pulis. Nang muling tumahimik ang paligid, binalingan niya ang kanyang ina na ngayon ay nakasandal sa dibdib ni Nico sa ilalim ng silong ng garahe. Ngunit sa isang sandali napansin ni Leandro ang biglang pagputla ng mukha ni Aling Belen. Mama, ayos ka lang po ba? Nag-aalalang tanong ni Leandro habang mabilis na lumalapit sa ina. Dahan-dahang pumikit ang mga mata ni Aling Belen, ang kanyang katawan ay tila nawalan ng buto at dahan-dahang bumigay sa bisig ng kanyang anak. Ang lahat ng pagtitiis at pagod na itinago niya sa loob ng maraming buwan ay tila sumingil na sa kanyang matandang katawan. Mama, gising po Nico, tumawag ka ng tulong, sigaw ni Leandro sa gitna ng kadiliman habang mahigpit na niyayakap ang walang malay na katawan ng kanyang ina. Ang amoy ng gamot at ang malamig na puting pader ng ospital ay tila sumasalamin sa katahimikan ng puso ni Leandro. Sa loob ng silid na iyon, tanging ang banayad na tunog ng monitor na nagpapakita ng bawat tibok ng puso ni Aling Belen ang maririnig sa katahimikan. Nakaupo si Leandro sa tabi ng higaan, nakayuko ang kanyang mga kamay, na dati ay puro mga kontrata at cellphone lamang ang hawak ay ngayon ay mahigpit na nakakapit sa nanginginig na mga daliri ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay namumula at pagod, isang malayo at ibang-ibang hitsura mula sa isang matagumpay na bilyonaryo na kinatatakutan sa Manila. Dahan-dahang gumalaw ang mga talukap ng mata ni Aling Belen. Sa pagbukas ng kanyang paningin, ang unang nakita niya ay ang kanyang anak na tila pasan ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Isang mahinang ungol ang lumabas sa kanyang tuyong labi, dahilan upang mabilis na mag-angat ng tingin si Leandro. Mama, gising na po kayo, salamat sa Diyos. Mabilis na wika ni Leandro, ang kanyang tinig ay nanginginig sa tindi ng saya at ginhawa. Agad niyang kinuha ang baso ng tubig at maingat na pinainom ang kanyang ina. Inaalalayan ang ulo nito ng may higit na pag-iingat kaysa sa anumang mamahaling kristal na pagmamay-ari niya. Nang makabawi ng kaunting lakas, hinawakan ni Aling Belen ang pisngi ng kanyang anak. Leandro, bakit ka umiiyak? Huwag kang mag-alala sa akin, anak. Pagod lang ang nanay mo. Sa mga salitang iyon, tila gumuho ang lahat ng harang sa puso ni Leandro. Napahikbi siya nang malakas isinandal ang kanyang noo sa kamay ng kanyang ina habang ang kanyang mga luha ay basang-basa sa kumot ng ospital. Patawad po, Mama. Patawarin niyo ako sa pagiging bulag at bingi sa inyong pagdurusa. Inisip ko na sapat na ang ibigay sa inyo ang pinakamalaking kwarto at pinakamaraming pera para masabing mahal ko kayo. Pero hinayaan ko kayong masaktan sa loob ng sarili kong pamamahay. Halos mawala na po kayo sa akin dahil sa aking kapabayaan. Nanginginig na pag-amin ni Leandro, ang bawat salita ay puno ng pagsisisi na tila humihiwa sa kanyang sariling pagkatao. Isang matamis at mapagpatawad na ngiti ang sumilay sa labi ni Aling Belen. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang anak, ang parehong haplos na nagpapatahan sa kanya noong siya ay bata pa at takot sa dilim. Anak, ang isang ina ay hindi kailanman nagtatanim ng galit sa kanyang sariling dugo at laman. Sapat na sa akin na nandito ka ngayon, na hawak mo ang kamay ko. Sapat na sa akin na nakikita kitang muli ng malinaw. Mama, hindi na tayo babalik sa mansyon na iyon. Matatag na wika ni Leandro habang pinapahid ang kanyang mga luha. Ipinapaasikaso ko na ang pagbebenta sa bahay at sa lahat ng mga ari-arian doon. Hindi ko kailangan ng palasyong puno ng dugo at luha. Babalik tayo sa Pampanga sa lumang bahay ni na Lolo. Doon tayo titira kasama si Nico. Doon sisiguraduhin kong bawat umaga ay gigising kayong may ngiti at walang takot. Tumango si Aling Belen, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat, ngunit sa piling ng kanyang anak at apo, alam niyang ang tunay na kagalingan ay nagsisimula na. Pumasok si Nico sa silid, bitbit ang isang sariwang bulaklak na rosas na pinitas niya mula sa garden ng ospital.
Lumapit ang bata at yumakap sa kanyang lola at ama. Sa loob ng maliit na silid na iyon, sa gitna ng amoy ng gamot at puting pader na hanap ng pamilya Salcedo, ang isang kayamanan na hindi kailanman mabibili ng anumang bilyon ang kapatawaran ang katahimikan at ang muling pagkabuhay ng tunay na pagmamahal. Isang taon, ang mabilis na lumipas, na tila ba isang mahabang panaginip na dahan-dahang naglalaho sa pagsikat ng araw. Sa bayan ng Pampanga kung saan ang hangin ay amoy sariwang damo at ang mga puno ng mangga ay malabay na sumasayaw sa ihip ng preskong hangin, matatagpuan ang isang lumang bahay na bato. Wala rito ang malamig na marmol o ang matatayog na pader na naghihiwalay sa tao, kundi ang mga bintanang kapis na malayang nagpapasok ng liwanag at ingay ng kalikasan. Sa malawak na hardin, nakasuot si Leandro ng isang simpleng puting t-shirt at pantalon na may mga bahid ng lupa. Malayo ang kanyang hitsura sa bilyonaryong dati, ay laging nakasuot ng mamahaling Amerikana. Hawak niya ang isang maliit na dulos maingat na nagbubungkal ng lupa sa paligid ng mga bagong tanim na rosas. Ang bawat kilos niya ay puno ng tiyaga at pag-aalaga, na tila ba ang bawat halamang itinatanim niya ay isang paraan ng paghingi ng tawad sa bawat segundong hindi niya kapiling ang kanyang ina noon. "Hon, mainit na rito sa labas. Magpahinga ka muna," tawag ni Aling Belen mula sa beranda. Nakaupo siya sa isang tumba-tumbang gawa sa sulihiya, maayos na ang kanyang pangangatawan at may kulay na ang kanyang mga pisngi. Ang kanyang duster ay malinis at amoy araw, malayo sa basahan na pilit na ipinasuot sa kanya noon. Tumayo si Leandro, pinunasan ng pawis sa kanyang noo at ngumiti sa kanyang ina. Isang tunay na ngiti na umaabot sa kanyang mga mata. "Sandali na lang po ito, Mama. Gusto ko pong makitang mamulaklak ang mga ito sa kaarawan nyo sa susunod na buwan." Mula sa malayo narinig ang malakas na tawa ni Nico. Kasama ng ilang mga batang taga roon, abala ang bata sa pagpapalipad ng saranggola sa gitna ng malawak na bukirin. Ang kanyang kwaderno ay hindi na nakatago sa ilalim ng unan. Ito ay nakapatong sa mesa sa loob ng bahay, punong-puno ng mga guhit ng mga asul na langit, makukulay na bulaklak, at isang pamilyang magkakahawak kamay sa ilalim ng malaking araw. Wala na ang mga anino ng halimaw. Ang sining ni Nico ay naging bintana na ngayon ng kanyang kaligayahan. Lumapit si Leandro sa kanyang ina at naupo sa tabi nito sa papag. Kinuha niya ang nanginginig ngunit malakas na kamay ni Aling Belen at dahan-dahan itong hinalikan. "Mama, masaya po ba kayo rito?" Huminga ng malalim si Aling Belen, pinagmamasdan ng dahan-dahang paglubog ng araw na nagpapakulay ng ginto sa buong paligid. "Higit pa sa masaya, anak. Alam mo, nung nakulong ako sa bodega, inisip ko na baka doon na matatapos ang kwento ko. Pero ngayon napagtanto ko na kailangan ko palang dumaan sa dilim para mas lalong pahalagahan ang liwanag na kasama ka." Natahimik ang mag-ina, ninanamnam ang katahimikan na hindi nakakabingi kundi puno ng kapayapaan. Sa kabilang panig ng kanilang buhay, ang balita tungkol kay Selena ay tila isang malabong alaala na lamang. Ang babaeng nabulag ng yaman ay nahaharap ngayon sa mahabang taon sa loob ng rehas, malayo sa karangyaang tinalikuran niya para sa pansamantalang saya. Naintindihan na ni Leandro na ang tunay na tagumpay ng isang tao ay hindi nasusukat sa laki ng kumpanya o sa dami ng zero sa kanyang bank account. Ang tunay na yaman ay ang pagkakataong makasama ang iyong mga mahal sa buhay habang may oras pa ang maupo sa ilalim ng puno at makinig sa mga kwento ng iyong ina, at ang makitang lumalaki ang iyong anak na may pusong puno ng pagmamahal at walang takot. Sa ilalim ng malabay na puno ng nara sa gitna ng kanilang bakuran, nanatiling magkahawak kamay ang dalawa. Ang sugat ng nakaraan ay naging mga pilat na lamang na nagpapaalala sa kanila na sa kabila ng anumang unos ang pag-ibig at katotohanan ang laging maghahari. Ang pamilya Salcedo ay hindi lamang nakaligtas. Sila ay muling nabuhay sa paraang hindi nila kailanman inakala.